sa isang subdivision sa Antipolo, pwede pang hulugan sa Pag-ibig. Ng 30 years, tingin mo dyan, bumaglakas loob na kaya akong bumili ng sarili kong bahay. Basta real estate investment, wala kang talo dyan. Eh, napuntahan nyo na ba yung subdivision? Kamusta naman ang neighborhood? Na-ocular ko na, hindi binabaha. May gate naman, pero walang gwardiya. Low-cost housing eh. Eto kinunan ko ng picture. Eto yung bahay na binibenta na sa dulo ng Calzada del Rey. Tignan ko nga. Ay, mukhang tahimik at maayos, ha? Diba? Tsaka yung mga magiging kapitbahay mo dyan, parang mga nature lover. Tingnan mo, ang daming paso, mga halaman sa paligid. Teka. Ayan o, tinan mo. Ang lalaki ng paso. Nakaharang sa kalsada. Ano yan? Ay, sampayan din yan. Nakaharang din sa kalsada. Naku, problema yan. Alam mo, ganyan na ganyan yung hihingi sa atin ng payong kapatid ngayon. Marami siyang kapitbahay na ang daming obstruction sa kalsada. Problema niya ngayon, hindi niya maipasok at saka mailabas yung sasakyan niya pag kailangan. Nasa dulo pa siya. Humingi siya ng tulong sa barangay. Pinabarangay na niya. At sinabi nga ng barangay na hindi pwedeng may obstruction sa kalsada. Ang ending, hindi naman nasolusyonan. Ganun pa rin yung mga kapitbahay niya. At ito pa yung malupit. Kaaway siya ngayon ng mga kapitbahay. Ay, ano ba yan? Pasaway naman yung ganyang kapitbahay. Ano solusyon doon, Tito Boy? Tito Boy? Sa kwento po ng ating bisita, nahihingi po ng payong kapatid. Narito po si Sharina. So, Sharina, welcome to the show. They gave us a brief overview. Can you tell us more about it? End unit po yung bahay ko. Bali, doon po sa block namin, pito po kaming townhouses. Ako po yung pinaka-last na unit. Palagi po may nakaharang na kotse, so hindi po ako makadaan kasi one lane po yung kalsada namin. Hindi ka makadaan pag nakakotse ka. Pag naglalakad kaya. Pag naglalakad ako, nakakadaan naman, pero sa gilid na po ng kalsada. Tapos may mga plant boxes pa po na linagay, mga konkretong plant boxes na wala na po sa property line po nila. Bukod po doon sa konkretong plant boxes, may mga malalaking basurahan pa po na nandoon na rin sa kalsada. Tapos may mga sampayan pa. Ano po ba ang legal na karapatan ko doon? Kasi po talaga pag dumadaan ako doon, nakakotse man ako o kahit naglalakad po ako, talagang makitid na po yung kalsada. Sharina, nung dumating ho kayo, talaga may mga plantera na... Wala pa, sir. Talagang maaliwalas nung tumira po ako doon. So you were one of the first tenants? Pang-apat po. Pero noong dumating ka doon, wala kayong problema? Wala po kaming problema. Nung talagang malinis po yun, walang mga tanim. Tapos andun po yung malawak na kalsada. Pati po yung gutter, established po yung gutter sa mga sidewalk. Talaga wala pong mga nakaharang. Ito yung litrato, Ate Pia. So, itong mga ganitong plants, tuloy-tuloy ba sana yung sidewalk na yan? Tuloy-tuloy, kasi parang putol eh. Basura ba yan? Opo, basura. Kung saan yan, may sidewalk pa ba dyan? O wala na? Linagyan na po nila ng hagdan. May mga concrete hindi na na nga rin stairs po yan. Opo. Actually, may isa pong bahay dyan na talagang... kasi sinagad niya. Blinak na po yung yung daanan ng tubig. Gutter po yan eh, concrete gutter po yan eh. Ito? Sana ito? Yan, opo. Daanan po ng tubig yan. Baka naman ika-flooding nyo pa yan. Dapat ang tao saan lalakad? Dito? Ito? Itong area na to? Pero nilagyan na ng mga halaman. Halaman na po. Saan ang bahay niyo po? Doon po sa pinakadulo po. Pati po yung mga basura nila po yan, ang lalaki nasa kalsada na po siya. Tapos may sampayan pa po. Common sense na courtesy sa isa't isa. Kung hindi pala nadadaan sa common sense at saka sa common courtesy, di pwede na nga kayo, number one, magreklamo sa barangay, which ginawa nyo na, Ginawa diba? ko na po. Meron na. And the barangay ruled in your favor. Tama? Procedurally, ano ang gagawin kung meron ka ng desisyon na pabor sa'yo sa barangay? So, upon the settlement, may 6 months po kayo to execute it. After po nun, kung hindi po ma-execute within 6 months, pwede na po kayong pumunta sa inyong MTC, so Municipal Trial Court, to execute the said settlement. So, dapat ba babalik siya sa barangay? Sabi mo, execute na natin to. Tulungan nyo na ako na mapaalis na itong kotse. Kasi karapatan mo na yun eh. So, have you tried to do that? Hindi pa naman po kasi nag-6 months. Hindi. Within 6 months, Nagawa niyo na ba? sa loob ng 6 months, ngayon, pwede kang bumalik sa barangay at sabihin mo, i-implement na natin to. Tulungan nyo na ako na ma-implement na, ma-execute na natin ang desisyon nyo na bawal
magharang ng kotse dito. Bawal din, kasama ba dun sa desisyon yung mga plant boxes nila, kasama lahat yan sa desisyon ng barangay? Hindi po sinama yung plant box. Kasi sabi po sa amin ng Lupon, ang magde-decide daw po noon yung City Engineer's Office. O di punta tayo sa city engineer. So hindi mo pa nagawa yon? Actually, sumulat po ako kay Mayor Mel Aguilar pa noon. Okay. I think June 2023. Binigay niya po yung pagpapasya sa barangay namin sa Talon 5. Okay. So pumunta po dyan yung taga-barangay. Pinicturan lang po. Pagkatapos po noon, ako po pumunta sa barangay, pinalo up ko pa after 1 week. Kaya lang sabi nila, marami daw po silang ginagawa pa. Di siguro tayo ang kakalabit sa kanila. Because hindi naman siguro nakakahiya na i-remind sila na medyo matagal na rin pending. Kasi for me naman, medyo black and white naman yung issue eh. Gusto ko talaga din na maraming halaman. Kaya lang, again, kailangan nasa lugar. Kasi kung kotse na, may plant pa, talagang baka wala ka na talagang madaanan, di ba? Babasahan kita ng general law natin sa civil code, no? Every person must, in the exercise of his right and in the performance of his duties, act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. Habang ine-exercise niya yung right niya is may bahay siya doon. Pwede naman niyang lagyan ng dekorasyon yon, pwede naman niya talaga lagyan ng halaman, pero kailangan niyang gawin yon acting with justice, giving everyone his due. So, hindi naman makahustisya yon kung yung halaman mo, nakakaharang naman, karapatan din ng kapitbahay mo na may enjoy din naman yung common area na yan, which is yung kalye. So, may laban ka talaga. So, ang sinasabi nila is within 6 months, balik tayo sa barangay, tutulungan ka namin doon. After 6 months, sa korte. Saka na lang siguro tayo mag-usap kung doon ang tuloy mo, because may right ka naman na gawin yon now sa barangay. But I want to add yung tungkol sa plant boxes kasi sabi mo hindi na action ni barangay. Meron kang pwedeng gawin on your own, di ba? So sa civil code natin, pwede kasing i-consider na public nuisance itong plant boxes, mga bagay na nakaharang. Kasi ang ibig sabihin po ng nuisance ay it injures or endangers the health or safety of others. Or isang applicable pa sa inyo, obstructs or interferes with the free passage of any public highway or street. So dito po, medyo nakaka-endanger din to sa safety nyo. Kasi what if may emergency po sa bahay nyo? Paano makadaan ambulansya? Paano ka makakalabas? So dahil public nuisance po siya, meron pong remedy under the civil code. So ang tawag po dito ay summary abatement. On your own action, pwede mo siyang mapatanggal kahit di ka pumunta sa korte, di ka pumunta sa barangay. Pero may mga requirements po yun. Unang requirement po nun ay dapat may demand. Inutusan nyo na po ba or nag-request na kayo sa mga kapitbahay nyo na alisin? Nireject po ba nila yung demand nyo? Yung third, kailangan po yung pag-summary abatement mo nung mga plant boxes or kung ano man, dapat may approval ng city health officer and with the assistance of police. So nakapunta na po ba kayo sa LGU nyo? Nag-request na kayo ng tulong doon? Hindi pa. Tutulungan namin kayo dyan. I-assist po kayo dun sa process. Yung pinakahuling requirement po, ma'am, kailangan yung value ng property na i-destruct or aalisin, hindi nag-exceed ng 3,000 pesos. So based po sa case nyo, yung sasakyan, obviously po, it exceeds 3,000. So hindi po yan kasama dun sa mga pwede yung summary abatement. Pero yung plant boxes, yung basurahan, tingin ko naman po ay below 3,000 yan. So baka kahit yun man lang ay may alis natin. I understand po doon sa inyong barangay settlement agreement, nakalagay po doon na pinag-agrihan niyo po pareho na tatanggalin niyo yung kotse niyo rin po. So, although pinayagan naman po kayo ng barangay, papasok po kasi yung tinatawag natin na mutuality of contract. So, kapag tinignan niyo po on the surface yung ating barangay settlement, nakalagay po doon na dapat kayo rin po, tanggalin niyo rin po yung kotse ninyo. So, siguro para maging mas patibay lang yung ating claim, mas maigi po na ipark na lang natin yung sasakyan natin sa loob po ng inyong bahay. Pumunta po yung barangay namin dyan. Pinakita ko sa kanya kung saan nakapark yung kotse ko. Sabi naman nila sa akin, hindi nga raw pa ako nakakaharang. Tapos wala naman daw po obstruction na kahit na ano doon sa Kasi last unit ka. Hindi, kahit po yung basurahan, wala pa akong basurahan. Pati yung sampayan ko sa loob ng bahay ko. Tapos hindi pa ako naglagay ng mga plant boxes. Wala po talaga akong ni isang obstruction.
Ang problema ko lang po kasi sa ngayon, yung gate po kasi maliit yung kalsada namin. 4 meters po yung pinaka-opening po ng gate ko. So, yung hati niya sa gitna. So, pag nakabukas po yun, hindi po makakapasok yung kotse ko. Ngayon, pag pinasok ko naman, binukas ko siya paloob, hindi ko naman po siya maisasarado. So sabi ko sa barangay, kasi wala pa po kasi ako pang pa-repair ng gate ko. Sabi ko sa kanya, dyan muna yung kotse ko kasi nga hindi naman po ako nakakaharang. Tapos pinayagan naman po nila ako. Kasi nga sabi sa akin, ano naman daw ikakaso nila sa akin na wala naman daw po akong nakaharangan. Para sa akin lang po, kasi since yung agreement nyo po is lahat kayo, hindi kayo magpa-park sa road. Dapat po mag-abide kayo by it. So kung merong additional cost sa inyo po, dapat ma-execute muna siya before you can demand to other residents to place their cars inside their homes po. Kasi parang you cannot come to court without clean hands. So we have to abide by what we agreed upon. Kasi yung common areas natin or public roads kasi cannot be used personally. So, ibig sabihin po, kahit po hindi nakaka-obstruct, pwede din kasing ipatanggal. Opo, kasi prohibited po yung paggamit nun personally kasi common area siya. Well, kung hindi ka naman questionin ng mga kapitbahay mo na nagva-violate ito at merong kang proof na pinayagan ka naman ng barangay, okay lang. Kaya lang kasi meron kang iba din na pinapagawa sa kanila, baka isumbat sa'yo yun. Sasamahan ka na ang team natin para kausapin yung barangay, para din dyan sa plant boxes na yan, kung may sampayan man, basura, lahat yun. And then try natin na rin na ma-resolve yung sa car. Kasi medyo mataas naman ang batting average natin pag sinamahan ng team. Dahil alam nilang seryoso to, naghahanap tayo ng magandang solusyon na ikabubuti ng lahat. Nariyan si Kuya Larry at ikay sasamahan. Maraming salamat sa ating mga lawyers. Maraming salamat. Huwag po kayong alis dahil magbabalik pa po ang... Sinamahan ng Cayetano in Action Team si Charina sa barangay para makakuha ng maayos na paliwanag kung ano ba ang naging kasunduan ni Charina at ng inirereklamong kapitbahay. Ayon kay Barangay Secretary J. Javier, sila ay pumirma sa kasunduan noon pang August 27, 2025. Walang nagreklamo sa magkabilang panig sa loob ng 10 araw, kaya ang kasunduan ay may bisa. Sila ay nagkasundo na yung maghahanap sila ng isang convenient place na ipaparada nila, ipapark nila yung kanilang sasakyan para hindi po makablock doon sa alleyway na yon. Yung kabilang party ay nagampanan niya ang kanyang tungkulin, obligasyon sa ilalim ng kasundong pag-ayos. Pero siya, ang sinasabi niya, hindi naman daw nakakablock yung kanyang kotse at ito ay nasa dulo dahil end unit sila. Pero sabi kong ganon, kapag ang kabilang panig ay kinwestiyon yung inyong sasakyan na nandiyan dyan, kahit na ito ay hindi nakaka-obstruct doon sa alleyway, maaari kayong questionin. Inalok ng Cayetano in Action Team na ayusin ang gate ni Charina para makapasok ang kanyang sasakyan sa loob ng garahe. Pero tinanggihan niya ito. Sa mga ibang reklamo ni Charina, bukas ang barangay sa panibagong usapan. Kung meron po siyang dispute o complaint doon sa ibang mga kapitbahay niya, malaya naman po siyang dumulog sa ating lupon tagapamayapa dito sa ating barangay. Action agad.